Welcome sa ating Iloilo adventure. Sa videong ito, dadalhin ko kayo sa mga sikat at hidden gems ng City of Love at mga kalapit na bayan at isla. Tara na't simulan natin ang ating biyahe. Alright, so we finally arrived here in Iloilo. Maagang maaga ang ating biyahe patungong Gigantes Island sa bayan ng Carles. Ang ating unang stop ay ang Dampa Kainan sa Bangkal Port para sa masarap na almusal. Masarap ang kanilang silog meals at sulit na sulit sa halagang 250 pesos, already good for two. My choice of hot choco at saka coffee dito lang sa Dampa Kainan. Pagdating ng alas 8 ng umaga, ready na kami sa tour. Unang stop, Cabugao Island, na tinatawag ding Selfie Island. Napakaganda ng view dito. Perfect spot para sa mga Instagram-worthy photos. From the main island of Carles, Iloilo, it took humigit kumulang 1 oras para makarating tayo dito sa Cabugao Island. Usually yung mga postcard or usually yung mga picture na fini-feature si Gigantes Island is ito po siya. Ito po yun si Cabugao Island. Cabugao Island. Up next, we head to Bantigi Sandbar. Ang ganda ng tubig at sobrang linis ng lugar. Sumunod ay Antonia Beach. Relaxing vibes at tamang-tama para magpa-unwind. So from Cabugao Island going to Bantigi Sandbar. Now we are here in Antonia Beach. Now si Antonia Beach, hindi siya masyadong selfie kagaya ni walang selfie spot dito sa Antonia Beach, pero dito sa Antonia Beach the best ang kanilang amenities. Meron tayong mga cottages at saka upuan doon, at saka pwede din tayong mag-picnic dito, at saka may convenience store din dito sa Antonia Beach. Sa wakas at lunchtime na, sa Lantangan Beach, pinisog kami ng unlimited scallops. Sobrang fresh at napakasarap. Perfect energy boost para sa hapon. Ito yung place kung saan kakain tayo ng unlimited scallop and unlimited rice. Para sa ating huling stop, ito ang Pandan Island. Maliit pero napaka-charming na scenery. Ang Gigantes Island Hopping Tour ay nagtatapos sa isla ng Pandan. Ang trademark ng isla ng Pandan ay yung 2 coconut trees at isa doon ay naputol after sa bagyong Yolanda. Pagbalik namin sa mainland and back to the city, dumiretso kami sa SM Iloilo para sa dinner. Sinubukan namin ang KBL sa Breakthrough, isang Ilonggo classic na talagang must try. We're here in SM to try out Iloilo's specialty. So we have here KBL. K stands for Kadios, B stands for Baboy, L stands for Langka. So that is KBL. Anne Klein, Calvin Klein, Just Klein. Our day 2 starts with a hefty breakfast sa Netongs. Ang kanilang lapas batchoy at puto combo ang isa sa mga pinakamasarap na natikman ko. Perfect combo sa umagang ito. Siyempre, hindi mawawala ang kape. Dito sa Madge Coffee, natry ko ang kanilang media regular. Simple pero sobrang sarap
at may lutong bahay na feels pa. Titigil tayo saglit sa gimbal para makita ang kanilang haunted tree. Ayon sa mga lokal, ito raw ang taguan ng misteryosong Vanishing Mansion, isang bahay na biglang nawawala kapag sinusubukang lapitan. Hindi ko pwede ito guys, but ito yung balete tree or ito yung kahoy kung saan may nawawalang mansyon at saka may white lady. Ngayon, pupunta tayo sa Garen Farm, isang lugar na kakaibang hatid sa karanasan. Welcome to Garen Farm. Garen Farm opens at 7 a.m. at saka it closes at 8 p.m. Isang kombinasyon ng nature, farm life at spiritual journey. Pagpasok pa lang, ramdam mo na ang maaliwalas na hangin at tanawin ng bukirin. May lake dito sa may Garen Farm guys. At saka sa sentro ng Garen Farm, which is in the middle of the big cross, is meron tayong pavilion dito kung saan may canteen na pwede ka bumili ng souvenir at saka refreshments. Isa sa mga pinaka-inaabangan dito ay ang Dark Tunnel. Habang papasok ka, unti-unting nawawala ang liwanag hanggang sa lubos kang balutin ng dilim. Napaka-intense ng experience na ito. Parang sumisimbolo sa paglalakbay ng tao sa mga pagsubok ng buhay. Ang tanging gabay mo lang ang liwanag sa dulo ng tunnel. Paglabas mo ng tunnel, sasalubong sa iyo ang malapakaisong tanawit mula sa liwanag ng araw hanggang sa puting mga anghel na nasa paligid. Parang nasa ibang mundo ka na. So sa mga hindi kaya umakyat or kung overwhelming ang taas ng hagdanan patungo sa cross guys, may golf cart naman tayo dito. Ayan. Which is 150 back and forth. Good for 3 na yan. Bahay kubo. Kahit munti. Ang halaman dito ay sari-sari. May singkamas, may talong, may sigarilyas, at may mani. Nandito po tayo ngayon sa Miag-ao para makita natin ang century-old na UNESCO Heritage Church ng Miag-ao. Ang Miag-ao Church na itinayo noong 1786 ay kilala bilang isang UNESCO World Heritage Site. Ang makapal nitong pader ay ginawa para protektahan laban sa mga pirata. Kaya tinawag din itong Fortress Church. Makikita sa fasad nito ang pinaghalong barok at lokal na disenyo mula sa niyog, sa araw at sa flora ng Pilipinas hanggang kay San Cristobal na nagdadala sa Batang Jesus. Sa Arevalo District ng Iloilo City, bibisita tayo sa Kaminia Bahay na Bato na itinayo noong 1865. Isa itong uri ng bahay na bato na laganap sa panahon ng mga Espanyol. Sobrang rich ng history dito. Pati na rin ang kanilang tsokolate. Yum! Ito yung hanep. So, after ng tour mo, meron po tayong tsokolate, di ba, Terol? Pinakamalaking part ng Kaminia Bahay na Bato, ito yung pinakamalaki na kwarto. Ito po yung Sala Mayor, kung saan kung may reservations kayo, pwede po kayong kumain dito. Ito po yung silong or ground floor ng bahay.
Pagkatapos ay dadaan tayo sa Ramboy's na nasa Molo District para sa pananghalian. Sikat ang Ramboy's at nagmula ito sa kakatig na bayan ng Aklan. Ang lempo nila, malutong sa labas at juicy sa loob. Afternoon na nang dumaan kami sa Molo. Ang Molo Church ay kilala bilang simbahan ng kababaihan dahil lahat ng estatwa sa loob ay mga babaeng santo. Itinatag ang simbahang ito noong 1831. Katapat ng simbahan ang Molo Plaza, isang lugar na puno ng buhay at aktibidad. Dito nagtitipon ang mga lokal para mag-relax at magkwentuhan. Molo Plaza! Pagkatapos nating maglibot, tumuloy tayo sa Panaderia di Molo. Kilala ito sa kanilang Pansit Molo. Kakaiba ang hugis ng Pansit Molo. Sobrang sarap pa nito at nakakabusog. Huling stop sa Molo ay ang Molo Mansion. Isa itong restored ancestral house na ngayon ay naglalaman ng mga souvenir shops at Ilonggo delicacies. Pagkatapos ng ating paglalakbay sa Molo, sa Mandurriao naman ang pakay natin, kung saan matatagpuan ang Iloilo Museum of Contemporary Art o mas kilala bilang Ilomoca. Ito ang kauna-unahang museum sa Visayas na dedikado sa contemporary art. Ang Ilomoca ay tahanan ng iba't ibang art exhibits na gawa ng mga Pilipinong artist pati na rin ang mga international collections. Mula sa mga paintings, sculptures, hanggang sa multimedia installations, talagang kakaibang experience ang naghihintay sa mga bisita. Pagdating natin sa haro, sasalubong sa atin ang timpla ng kasaysayan at pananampalataya. Kilala bilang sentro ng relihiyon at yaman noong panahon ng mga Katsila, ang haro ay mayaman sa kultura at nakakaan. Ang una nating stop ay ang Casa Makikit, isang ancestral house na higit sa 200 taon na ang tanda. Hating gabi po. Hindi po siya simbahan. Ito ang tahanan ni Maria Marikit Haviliana, asawa ni Fernando Lopez na dating naging vice presidente ng Pilipinas. Alright guys, so nandito po tayo ngayon sa Casa Makikit, which is the oldest house dito sa Iloilo City. At ito po yung sala mayor ng Casa Makikit. Sa loob, makikita mo ang mga antigong gamit at larawan ng pamilya Lopez. Isa itong time capsule na naglalahad ng kasaysayan ng kanilang pamilya at ng panahong iyon. Sabi pa ng mga caretakers, ang bahay ay puno ng kwento mula sa personal na buhay ni Marikit hanggang sa mga politikal na usapin ng kaniyang panahon. Sunod nating puntahan ang Haro Cathedral o ang National Shrine of Our Lady of the Candles. Itinatag ito noong 1864. Ito ang isa sa pinakakilalang simbahan sa Iloilo. Ang imahen ng Birhen ng Candelaria na nakalagay sa balcony ay kilala hindi lamang sa milagro, kundi pati na rin sa pagiging patrones ng kanlurang Visayas. Hindi rin mawawala ang Haro Belfry o ang Kampanaryo na natatagpuan sa tapat lang ng cathedral. Ang bell tower na ito ay itinayo noong 1744 at naging silbing bantay laban sa mga pirata o mga mananakop. Ang isang Iloilo trip ay hindi kompleto kung walang pasalubong. Isa na dito ang Biscocho House, ang pinakasikat na pasalubong center sa Iloilo. Susunod, ang Ice Cream Horn, isang unique na treat na siguradong magugustuhan ng lahat. Ang kanilang produkto, ice cream cone na puno ng creamy filling at iba-ibang flavors. Pagsapit ng gabi, buhay na buhay pa din dito sa Iloilo City. Unahin nating puntahan ang Festive Walk, kung saan makakahanap ka ng iba't ibang kainan, shops at activities na swak para sa buong pamilya. Ano masasabi mo sa Festive Walk, baby? Highlights dito ay ang kanilang outdoor area, a perfect spot para mag-relax at mag-unwind pagkatapos ng isang araw na paglalakbay. Dito po tayo ngayon sa Plazuela de Iloilo, which is located just beside SM City Iloilo. Susunod,
ay ang Plaza Wella Iloilo, isang lifestyle hub na kilala sa kakaibang ganda ng Spanish-inspired design. Isa itong perfect spot kung saan pwede kang maglakad-lakad at mag-enjoy sa relaxing ambience ng Iloilo nightlife. Katabi na dito ang SM Iloilo, which is open up until 11 p.m. Bago tayo magpatuloy sa ating Iloilo adventure, silipin muna natin ang ating accommodation for the past few nights. Isa sa mga abot-kayang accommodations dito sa Iloilo, ang Ungban Pension House. Perfect para sa mga budget travelers. Mayroon tayo sa Ungban or Ungbon Pension House. This is one of their executive room, bed, queen size, aircon, hindi masyado malamig. Ay, naka-off pala siya. I-on na natin si aircon. Tingnan natin ang CR. Alright. May overhead shower po dito. At saka meron tayong traditional Filipino kabo. Tingnan natin yung shower. Alright, yan yung overhead shower natin. Let's not waste water. Okay, tayo. Overall, it's very basic. The best factor here is you get all basic amenities at a most comfortable rate. Ito si baby. Ano masasabi mo, baby? Okay naman siya. Okay naman siya, oh. So guys, sa first time na pagpasok mo dito, parang makakasabi ka talaga na, uy, ang liit. Pero okay naman guys, kasi yan. Pagpasok mo, straightforward guys. At saka plus factor ito. Dito tayo ngayon sa Ungbon Pension House at meron kami naka-situate sa 4th floor. Now the challenge here is wala pa tayong elevator, so hagdanan or stairs muna tayo. Pero okay lang. Exercise. Bago tayo bumalik sa Cebu sa huling araw natin dito sa Iloilo, magsimula tayo sa isang makulay na pagbisita sa Iloilo Museum. Dito matutunghayan natin ang makulay na kasaysayan, sining at kultura ng rehiyon. Mula sa mga kamanghamanghang exhibits hanggang sa mga makasaysayang artifacts, ito ay isang magandang pagkakataon para mas lalo pang makilala ang nakaraan at kasalukuyan ng Iloilo. Pagkatapos ng ating pagbisita sa museo, magtungo tayo sa Iloilo River Esplanade, isang tahimik at magandang daanan sa tabi ng Iloilo River. Perfect na perfect para maglakad o magpahinga habang tinatangkilik ang kagandahan ng Iloilo City. Ibang klase to guys, kasi pang tingnan ninyo, kahit iukit pa niya ni kuya yung dito, hindi mawawala yung cross. May cross talaga. Hindi yan magic guys, totoo yan. Oh, tingnan mo, may cross tayo dito guys. Smallest plaza in the world. Thanks for watching.